naman. Kapamilya, baong ka ba sa utang o may kilala kang baon sa utang? Malamang gusto mo nang makaahon sa iyong pagkakautang. Good news, mamaya pag-uusapan natin kung ano-ano ang dapat gawin para makakahon sa pagkakautang. Sa ating episode na From Debt to Life. Yung debt dito, hindi yung debt na patay, di ba? Kung pagkakautang. Kaya alam, may iba tao kasi pag feeling na baon na sila sa utang, parang debt na rin sila. Oh. Pag-uusapan din natin mga dapat gawin kung gusto mong bumitaw o sumuko na sa iyong mga pangarap. Kapamilya, maraming salamat po sa patuloy nyo na pagsubaybay sa tulong ko para sa Magloba. Oo, talagang nakakatuwa, no? Iba't ibang lugar ang nagpapadala sa amin ng appreciation po kung papaano itong programa ito ay nakakatulong sa inyong personal na buhay. So maraming salamat po. But, by the way, gusto ko lang paalala sa inyo ha, get ready for an unforgettable experience as Wendell in the Show presents Fashionably Loud, a concert where fashion intertwines with music on October 20, 2024 at QD Venue at 7722 Garden Grove Boulevard, Westminster, California. Secure niyo po ang inyong tickets by calling 909-964-1496. Okay, this time simulan na po natin programa ng tulong pampagana dahil ang paniniwala po namin, one idea can change your life or in this case, one story can change your life. O, ang tulong pampagana story natin ngayon ay hatid sa inyo ng Bistro Filipino, offering all-you-can-eat Filipino food at 1559 EMR Road, Suite A and B, West Covina, California. For reservations, tumawag lang. Sa 626-736-7655. They also host functions such as birthdays, anniversaries, and corporate events, and more. Okay, pakinggan niyo po ang kwento ng isang batang mahirap. Ito po yun. Oo. May isang mahirap na bata ang namumulot ng kahoy. No, ang kanyang pangalan ay Isaiah. Sa kanyang paglalakad ay may nakita siyang matandang lalaki na gutom na gutom. So gusto niya itong bigyan ng pagkain. Kaya lang, wala siyang pagkain. Kaya nagpatuloy na lang siyang maghanap ng kahoy. May nakita naman siyang aso na mukhang uhaw na uhaw. Gusto niyang bigyan ng tubig, kaya lang wala siyang tubig. Kaya nagpatuloy na lang siyang maghanap ng kahoy. May nakita naman siyang matandang babae na gustong magluto ng pagkain. Kaya lang wala siyang kahoy na panggatong. At dahil meron siyang kahoy na napulot, binigyan niya ang matandang babae dahil sa kanyang ginawa. Binigyan siya ng matandang babae ng pagkain at tubig. So binalikan ng bata ang matandang lalaki na gutom at binigyan niya ng pagkain. Binigyan din niya ng tubig ang asong uhaw na uhaw. Umuwi si Isaiah na masayang-masaya. Nakakuha na siya ng kahoy, nakatulong pa siya sa iba. Ganda pong kwentong ito at sana nakuha niyo po yung punto ng kwentong ito dahil ang lalim po ng kwentong ito na pag natutunan natin, malaki po may tutulong nito sa buhay natin. Subukan po nating himayin ang kwento nito. Number 1. Oo, number 1, whether you are rich or poor, you can help those who are in need. Mahirap ka man o mayaman, pwede kang tumulong sa ibang nangangailangan. Yeah, tingnan niyo po yung kwentong ito na Oo. mahirap din siya. Naghanap lang po siya ng kahoy, namumulot lang siya, pero yung puso niya gustong tumulong. Correct. Ang critical po dito yung pusong gusto tumulong kasi siya pag gusto niya tumulong, magpakain at may wala siya. Correct. Pero yung meron siya, ibinigay niya. At dahil binigay niya, yung taong gusto niya painumin ng tubig, ay yung aso at yung taong gusto niya napakain niya rin. So at the end of the day po is, tayo po may kakayanan. Ikaw, huwag mong sabihin baong ka sa utang. Pag-uusapan natin may baong sa utang. May kakayanan kang tumulong sa iba. Kung yung batang kahoy lang ang meron, nakatulong pa sa iba. Ikaw, hindi lang kahoy meron ka, may pera ka, may bahay ka, may kotse ka. Ang dami mo pwedeng gawin para makatulong sa iba. Yes. Lesson number 2. If you want to be happy, make other people happy. Kung gusto mong sumaya, magpasaya ka ng iba. Nakita po yung bata, lahat tayo gusto natin maging masaya, kaya lang minsan, paano kung sasaya, dami kong problema. Tingnan mo yung bata. Nakapulot po siya ng kahoy, nakatulong siya na gusto magluto. Pag uwi niya, sarap po ng feeling niya. Bakit? May kahoy na siya, nakapagpakain pa siya ng aso, pagpainom pa siya ng aso, napagpapakain pa siya ng tao. So at the end of the day, pag tayo po yung natutong tumulong, ang balik po niyan yung kasayahan at kaligayahan na nakatulong po tayo sa iba. Gusto niyo sumaya? Gawin niyo yan. O baka kaya malungkot ka, sarili mo lang iniisip mo. Bakit di mo subukang
magpasaya. Sabi nga ng kanta, and the way to be happy is to make others happy. And the way, ano yun? And to make a little heaven down here. So yun po, gusto niyo po sumaya, Oo. pasaya kayo na iba. Number 3, every time you help, encourage them to pay it forward. Sa pagtulong mo, sana sabihin mo, ang tulong ko, pasa mo. Kasi po isa pong magandang ugali po ang pagtulong. Pero kami po, gaya po ng programa ito, tulong ko pasa mo, ayaw po namin kami lang tumulong. Oo. O ayaw po namin kayo lang ang tumulong. Kaya po inihiling po namin, every time yung tumulong kami dito, sinasabi namin sa inyo, pasa nyo naman sa iba. Can you imagine kung kayo lahat na nakikinig at nanonood ng programa ito, ipapasa nyo sa iba? Gano'ng karami matutulungan natin? At yung mga natulungan natin, sasabihin natin, tulong ko, pasa mo. What a world will it be? Gaganda po ang ating mundo dahil tayo po ay mga tao nagtutulong-tulungan para gumanda ang buhay. Pag ginawa po natin yan, aayos po ang buhay natin lahat. Lesson number 4, if those people who are capable of helping will help those who are in need, we will have a wonderful world. Kung lahat ng tao may kakayanang tumulong sa mga nangangailangan, talaga ba namang gaganda ang... Totoo po yun. Even yung ikaw, tingin mo marami kang problema sa pera, may utang ka, pwede kang tumulong sa iyong kakayanan. Hindi mo namin pinipilit magbigay ng wala ka. Try it, promise po, we'll have a better world. Oo, napakasarap na mabuhay sa wonderful world. At syempre, para ganahan ka namang kumain, visit Butterberries Cafe Food Truck every Sunday from 9 to 5 at Melrose Trading Post, 7850 Melrose Avenue, Los Angeles, California. For catering po, tawagan ang numerong 323-610-9005 or 323-244-9784. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Global. Huwag bibitin. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa Global, Vic Garcia po. At Abilene Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do At continually. dahil gusto namin continually gumanda ang buhay nyo, continually po magbigay kami ng mga tips para mas gumanda ang inyong buhay. Simulan muna natin ang tulong pampaganda ng buhay tips mula kay Wendy Lindo. Wendy! Para mas gumanda ang buhay, honor God's timing in your life. Every accomplishment involves the element of timing. May mga pagkakataon na we need to move fast as well as to move slow. Kaya dapat sensitibo ka sa kagustuhan ng Diyos sa buhay mo. Alamin kung dapat ka bang magmadali or mag-slow down. Remember, life is beautiful, so live your life beautifully. Catch me on the Wendy Lindo Show on YouTube channel. Thank you so much, Wendy. Until next time. Okay, pag-uusapan natin ngayon ang isang internet article na napakaganda. 8 things to do when you want to give up. Ito yung mga panahon dapat mo gawin pag feeling gusto mo ng sumuko. Sinulat po ito ni Charlene, isang certified life coach na passionate po talaga para tulungan tayo gumanda ang ating buhay. Number 1, kung gusto mo nang sumuko, remember why you started and how much you really wanted it. Kumbaga, balikan mo, think back to the moment, yung project mo, yung goal mo, yung concept mo was conceived. Remember the joy and the thrill of the adventure ahead. So, critical po yan. Sigurado po, may dahilan kayo, ba't kayo nagsimula? Yes. Nung panahon nagsisimula kayo, excited kayo, gusto nyo. So, ito may panahon parang depressed na kayo, you want to quit. So, kailangan nyo po ng encouragement. So, ang gagawin nyo, balik. Many years, many months ago na nagsimula ka, bakit nyo ba sinimulan? Ito, excited na ako, di ako makatulog tayo. So, kaya, pag bumalik po yung excitement, bumalik yung encouragement, baka ituloy mo na, hindi ka na mag-give up. Yun po ang ibig sabihin. Tsaka going back to beginning, yung kung paano ka nagsimula, magbabalik daw to ng focus and purpose sa yung endeavor. Yung memory of anticipation sa job accomplished, nasi-steer up daw po yun ulit when you begin to contemplate the reason you began in the first place. Kaya balik ko, bakit ka nagsimula? Baka ituloy mo na at hindi ka nag-give up sa balak mong gawin. Number 2. Look into the reason why you want to give up. Yan, ganda po niyan. Diba, yung feelings of wanting to quit can be overwhelming, sa totoo lang. And then the generalized feeling isn't clear. So, tignan mo yung reason. Bakit mo nga ba talagang gustong bumitaw? Yan, critical po itong step Oo. number 2. Kung gusto mo mag-quit, isipin na bakit. Marami po kasi tao, bakit gusto mo quit?
Hindi ko nga alam. Problema malaki yun. Can you imagine? Nagsimula ka, nag-invest ka, tapos hihinto ka na, di mo alam. Iba naman, Correct. pagod na ako. Tandaan niyo po, ano man yung dahilan niyo mamaya pag-uusapan natin may solusyon yan. So at this point in time, focus, figure it out, evaluate. Bakit ka ba gusto mo nang ihinto yung isang bagay na gusto mo dati? Yes, tired ka ba physically? Have you been consumed with things that you're not taken care of, Mm-mm. 'di ba? Ano ba yung dahilan? Do you feel little support? You know, are you lacking the ability? Have you come up against some difficulties that you are unprepared for? Or do you need to take a step back? No, Mhm. break ka muna before So, continuing. ibig sabihin po, ano man po yung dahilan nyo, you identify. Bakit po? May mga dahilan na wala talagang solusyon. Oo. May mga dahilan, baka may solusyon. Baka yung dahilan mo pwede namang solusyonan. Pagod ka lang. Solusyonan natin yung problema. Ang magsabi ni Ma'am Evelyn, pagkapagod, huwag sumuko, magpahinga. Oo. Number Number 3, picture in your mind the ultimate result. So ano ba yung result? No? Keep in your mind the picture of the end result. Okay, ibig sabihin po, kung magko-quit ka ngayon, ano mangyayari? Kung itutuloy mo, ano mangyayari? Ibig sabihin, dapat nakafocus ka sa kinabukasan at baka po yung pagtingin sa kinabukasan will push you to move forward. So critical Tama. po yun, tingin sa hinaharap. Totoo, kasi yung visualization of what you want to accomplish talagang will keep you moving forward. Number 4, Make a plan and have a backup plan. 'Di ba? Before you undertake anything. So always have an outline plan of action. so ibig sabihin po, may bala kang gawin at parang gusto mo tumigil, isipin mo rin, plano, ano ba mangyayari? Sulat mo. At kumisan po, yung sinusulat natin plano, kumisan, hindi lahat nangyayari. Doon po papasok yung backup plan. If this will not work, evaluate your plan, adjust a little, and continue. Oo. So you can write a list, 'di ba, and make a checklist for tasks completed along the way. Kasi para hindi ka ma-overwhelm, 'di ba? By having a plan in place, when you feel like giving up, you can look at the plan and marere-focus mo Mhm. no on the steps needed to reach that goal. Yan po yung critical pag may plano. Ibig sabihin, gusto mo nag-quit, pero tingin mo, Yes. dami mo naman nagawa na eh. Konti lang naman yung problema. Ba't ka bibigay? Nagkakaintindihan tayo. So yung ganda po ng may plan na titingnan. Baka hindi ka na mag-give up. Oh, number 5, find support from others. Huwag ka mag-isolate, no? Or hide your feelings of frustration na gusto mo nang bumigay. Eh, di, naku, ang dami naman. May kaibigan, may kapamilya, di ba? And don't be afraid to seek support from others. Reach Kada- out ka. Kadalasan po, kaya po lang give up, feeling natin, wala nang Nag-iisa kumakapi sa ka, atin. Nag-iisa oo. na lang tayo. Wala na pong mag-encourage sa atin. Ito ang problema niyo malaki. Paano kayo ma-encourage? Eh, kayo lumalayo sa kanila. Yes. Tinatawagan ka, ayaw mo sumagot. Tinetext ka, hindi ka nag-reply. Gusto may pag-meeting sa'yo, ayaw mo kausapin. Hindi po pwede yun. When you're about to give up, the worst thing that you can do is seclude yourself. Yes. The best thing you can do is to look for people who can listen to you, who can support you, and who knows, baka bumalik po ang inyong enthusiasm. Correct. So, mas maganda wag magtago, di ba? Maraming tao na nagmamalasakit sa'yo, wag mo silang taguan. Number 6. Be grateful for the things or the good things while struggling. So, yes, you may feel like giving up. Oo, susuko ka na nga. Yes, nagsastruggle ka. Yes, you're overwhelmed at the moment. Oh, I know this may seem a strange thing to say, but remember to be grateful. Kasi po, kuminsan, Diba? masyado tayong focus sa problema, hindi natin nakikita yung mga nasolusyonan mo na. Oo. Hindi na mo, kuminsan, isip natin problema. Alam niyo na dapat gawin? Pasalamat ka sa mga problema na napagdaanan mo na nasolusyonan mo na. And when you start be thankful about the problem you've solved, may realize mo, ito dati rin to mahirap to, hindi ko masolusyonan. Oo. Ito mahirap. Eh kung ito nga ang dating problema na solusyonan ko, kaya ko rin to. So may possibility bumalik po ang inyong talaga enthusiasm. So be grateful. Number 7, celebrate your victories. Kahit gaano pa yung kaliit, they seem, no, maliit man yan, pero you deserve to acknowledge all the victories you made along the way. So, Kaya, from time to oo. time, pag may nagawa kang malaki, inom na ka ng kape. Oo, O kaya, ihanap ka ng celebrate. kaibigan. Oo. O kaya, do something para encourage mo yung sarili mo na you're doing something. It might not be big, but something is moving towards the direction that you want.
Number 8, have motivational reminders Yan. everywhere. So, may mga motivation requirements. Yung bang maglagay ka ng quote sa bahay mo, sa kotse mo, make them in your wallpaper, make them as a wallpaper sa iyong cellphone, di ba? And have the quotes stuck in your desk. Like, just don't give up. So, Never ever give up. Marami pa sa atin kaya namin, sasabihin natin, kaya hindi mo nagagawin dapat yun, wala kanya mag-motivate sa akin, wala naman naging credit. Totoo po yun. Kailangan po natin yan. But sometimes, we need to look at one motivation that's important. Tawag po doon, self-motivation. You need to find ways to motivate yourself. And one way to motivate yourself is, meron ka mga inspirational quotes sa pader. Yan, don't give up. Okay, if you exhausted all possibilities, remember, you haven't. Okay, hanap ka. So every time makikita mo, realize mo, walang imposible sa Diyos. So sa impossible with man is possible with God. So it'll give you inspiration na laban. Yes. So, kasi kung minsan makakalimutin tayo, in times of problem, nakakalimutan natin yung magagandang pangako. Kaya kailangan yung pangako yung ilagay sa pader o sa madalas makikita para pag nakalimutan mo, maaalala mo. So, sana hindi ka sumuko, kundi lumaban pa rin. Minsan sa skin, sinusukuan mo na, naku, wag. Meron tayong tip para sa tulong skincare. Let's listen and learn from Fanny Nishimura, one of the team leaders of Riman, the #1 skincare from South Korea. Fanny! Hello! Para sa usapang skincare, remember these 10 tips. Number 1, hydrate. Pagising pa lang sa umaga, drink at least 2 glasses of water. Number 2, eat a balanced diet. Be mindful of what you eat. Huwag kung ano-ano ang kinakain. Number 3, sleep at least 7 to 8 hours every night to repair and regenerate your skin. Number 4, avoid stress. It leads to breakouts. Number 5, avoid smoking and excessive alcohol. Nakakasira ng skin at mabilis kang tatanda. Number 6, consistency is the key. Kung may skincare regimen ka, gamitin ito araw-araw para consistent ang effect. Number 7, apply sunscreen daily to protect your skin. And number 8, use a gentle cleanser, yung hindi nakaka-irritate ng skin. And number 9, exfoliate 1 to 2 times weekly para tanggalin ang dead skin cells at mapalitan ng bago. At number 10, siguraduhin trusted ang skincare brand mo. Use Riman. Ito ang #1 skincare from South Korea. Ang good news, available na ito dito sa Amerika. And here's more, magpaparaffle kami ng Riman Skincare. Just text me your skin problem, your phone number, email at 818-371-7504 or email me at rimanbrilliance@gmail.com and we will contact you if you win the raffle. This is Fanny Nishimura reminding you that glowing skin is always in. Until next time! Thank you so much, Fanny. Until next time. Okay, sana marami kayo natutunan sa ating pinag-usapan. Mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano ang dapat gawin para makaahon sa pagkakautang. Magbabalik pa po ang tulong ko para sa maglubay. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa Global. Vic Garcia po ulit. At Abening Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong dagdag kaalaman. Kung saan hanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Okay, kapamilya, alam mo bang maraming tao ngayon ang baon sa utang? Marami sa kanilang hindi alam ang gagawin para masolusyonan ang kanilang problema. Kung ikaw to, good news! Today, pag-uusapan natin kung ano-ano ang dapat gawin para makaahon sa pagkakautang. Sa ating episode na From debt to life. Lilinawin ko po from debt, mula sa utang sa tunay na buhay. Yun ang Oo. pag-uusapan natin kasi marami po tao ngayon, dahil sa baon na sa utang, parang wala nang buhay. Buhay. Makinig kayo, meron pa. Number 1. Maniwala ka na hindi ka lubog sa utang. So step number 1 po yung napaka-importante.
Pag sabi mo, baon ako sa utang, ang unang gagawin mo, pakisabi sa sarili mo, hindi ka baon sa utang. Yes. Sabi ng participant, habang nakikinig kayo siguro, sir, baon talaga ako sa utang. Sinasabi ko nga sa'yo, hindi Hindi. ka baon sa utang. Una mong gagawin, sabihan mo sarili mo. Ngayon, sabihin mo, hindi ka baon sa utang. Sir, bakit? Papaliwanag po namin, bakit nyo kailangan gawin yan. Kasi Bakit? kahit na pagsama-samahin mo pa lahat ng utang mo, hindi mo kayang tabunan ito. Hindi ka kayang tabunan ng Okay. utang mo. Diba? Oo. Hindi po totoo yung baon sa utang. Ang dalas-dalas po natin sinasabi, baon ako sa utang. Pero imagine, paano mo i-visualize yung taong baon sa utang? So, ibig sabihin, Natakpan. takpan ng utang mo. Oo, nilibing. Hindi ka kayang ilibing ng utang mo. So, ibig sabihin po, ang problema, pag sinabing tayong baon, parang wala na tayong pag-asa. Yun po, kaya Oo. ayaw ko naming sabihin nyo sa sarili nyo, baong kayo sa utang. Huwag nyo mo sasabihin, hindi ka baon sa utang. Kasi parang sasabihin mo, sobrang laki, parang wala nang solusyon, ang laki-laki na ng utang Yun mo. po ang problema pag sasabi mong baon ka sa utang. Kaya ako sinasabi, huwag mong sabing baon ka sa utang. Bakit? Naniniwala po kami, yung problema malaki. Pero may solusyon malaki. Yes. Eh sir, mas malaki problema ko. No problem. May solusyon mas malaki. Sa mas malaki mo yung sir, talagang imposible na ang problema ko. Huwag ka mag-alala. May Diyos ng lahat ng imposible. Yung imposible sa'yo, posible sa Diyos. So ngayon, baon ka pa sa utang, hindi ka na baon sa utang. Yun ang step number Totoo 1. yan. Kasi beliefs have the power to create and the power to destroy. Sabi ni Ayan Tony po. Robbins yan. Belief is so powerful. Pag sinabi, Oo. baon ako sa utang, ang power niyan, sinasabi mo sa sarili mo, wala ka ng pag-asa, nandiyan ka na, Correct. Oo. lubog ka na, mamamatay ka na. Yun po yung ibig sabihin. Punta kayo sa tama. Huwag kang maniwalang hindi ka baon sa utang. So, hindi ka baon sa utang. May problema ka lang malaki. At ang problema malaki, may malaking solusyon. So, lalabang ka. Bakit? Hindi ka Yes. naniwalang baon ka sa utang. Kasi wrong beliefs will lead to wrong conclusion and wrong conclusion will lead to wrong action. So what we're trying to do right now for step number 1 is to remove that wrong conclusion that Yes. will produce wrong action. And since we're giving you the right conclusion na hindi ka baon sa utang, it will produce the right action. Ano yun? Hahanap ka ng mga bagay na pwedeng makatulong sa problema mo. At yan na nga po yung step number 2. Ngayon, hindi ka na sa baon sa utang. Tama? Step number 2. Number 2, maniwala ka na may solusyon ang iyong problema. Tandaan mo ha, lahat ng problema ay may solusyon. Oh, ngayon, ipin nyo. Diba? Sinabi mo na sa sarili mo, oh, hindi nga ako baon sa utang. Pero laki-laki ng problema ko. Ito na nga. Oo. Maniwala ka, lahat ng problema ay may solusyon. Yung problema mo yan, may solusyon yan. Hindi mo palang alam, pero may solusyon yan. So, isa pa nang malalaman, tuturo po namin sa iyo yung solusyon sa problemang pinagdadaanan mo. Pero maniwala ka muna, pangalawang paniniwalaan. Maniwala kang lahat ng problema may solusyon. Sir, di ba talagang almost every successful person naman begins with beliefs, di ba? May dalawang beliefs daw yan eh. Yung isa, the future can be better than the present. Yung isa naman, I have the power to make it so. Totoo Diba? po yan. The future Oo. is better than today. And the next thing you should do is, I have the power to make it. So, ibig sabihin, ako ang magpapaganda o magpapapangit ng aking kinabukasan. How can I make my future better? Itong dalawang step ang gagawin nyo. Maniwala ka. Hindi ka baon sa utang. Maniwala ka. Yes. Lahat ng problema mo may solusyon. Eh, sa paano ko papakitin? Punta ka sa kabila. Maniwala ka, baon ka talaga sa utang. At maniwala kang wala ng solusyon ng problema. Pag yan ang ginawa mo, masisira talaga ang buhay mo. Correct. Pero pag naniwala kang hindi ka baon at may solusyon, unti-unti, lalakas kami. Magkakaroon ka ng hope. Oo. Yun po ang gusto namin mangyari sa inyo. Naalala ko nga yung isang napakagandang kwento eh. Nahuli yung isang sundalo ng kanyang kaaway, no? So, araw-araw sa loob ng kulungan, siya ay nag-e-exercise at ginagawa niya yung lahat para manatiling malusog. Mhm. At dahil naniniwala siya kasi na ililigtas siya, no? Ng kanyang O, mga kasabahan sa araw. So, Oo. kahit nasa kulungan po siya, ang paniniwala niya, tingnan, paniniwala, one day, i-rescue ako ng mga kasama ko. Mahal Yes. nila ako, sigurado babalikan. So, dahil po doon, pinilit niyang mag-exercise, Mag-exercise, lahat ng pwede oo. para manatiling malakas. Pero, Pero, pagkaraan ng 6 na buwan, tumigil na siya Ay, mag-exercise. nako, bakit? Dahil nakatanggap siya ng balitang wala ng plano ang kanyang mga kasamahan na siya ay iligtas, di ba? So, patuloy siyang nanghina at ang masamang nangyari namatay. Namatay. So, Oo. ito ang tanong. Sino
o ano ang pumatay sa sundalo? Pag-isipan niyo po din, Oo. sino ang pumatay sa sundalo? Hindi po yung mga Mga kasamahan niya. Hindi po yung mga humuli o sa kanya. humuli sa kanya. kasi hindi ba siya pinatay, namatay siya eh. Oo. Sino ang matay sa kanya? Hindi rin po yung mga kasamahan niya kasi wala naman din kasamahan niya. So, sino lang kasama niya? Siya. Sir, siya ang pumatay sa sarili niya. Oo, bakit? Kasi kapag nawala na ng pag-asa, hindi ka na aasa. Mhm. At kapag hindi ka na umaasa, hindi ka na maghahanap ng solusyon. At kapag hindi ka na naghanap ng solusyon, tama ka. Wala na nga solusyon sa iyong problema. Yung po ang nangyari sa kanya. Dahil nawala na po siya ng pag-asang ililigtas pa siya, sabi niya, what's the point of exercising? What's the Oo. point of eating? What's the point? I'd rather die. That's what happened. When pag nawala na po ang pag-asa, hindi ka na aasa at malamang talagang wala ka ng pag-asa. Pero pag patuloy ka umasa, patuloy ka nga asa, at dahil umaasa, makakahanap ka ng solusyon. Ang ganda ng sinabi mo, sir, talaga, di ba? Pero kapag meron ka pang pag-asa, talagang ikaw ay aasa. At kapag ikaw ay umasa, maghanap ka ng solusyon. At kapag nakahanap ka ng solusyon, malamang makakakita ka kasi naghahanap ka eh. Yun po ang kailangan natin. You gawin. you think you can, you can. If you think you can't, you can't. Ulitin Totoo ko po ha. yan. If you think you can, you can. If you think you can't, you can. Ito po eh, pag inisip nyo wala ka ng pag-asa, wala ka talagang pag-asa. Pero sa isip mo may pag-asa ka, may pag-asa. Yan po Yes. lagay niya. Yung pong binibigay namin sa inyo for the first few steps, you need to realize may solusyon at may pag-asa sa sitwasyon mo. Okay, para may pag-asa naman ang iyong kalusugan, ay makakasama pa rin natin ang ating certified nutritionist, CEO of Trinity for Health na si May Gonzalez. May! Depression. Take proactive steps to maintain mental health and well-being. Here are some essential tips. First, build a strong support network. Palibutan po natin ang sarili natin ng mga supportive na pamilya at kaibigan. Second, stay physically active. Ang regular exercise ay isang mabisang pampasigla ng mood. Third, maintain a balanced diet rich in fruits, vegetables, whole grains, and lean proteins, and avoid excessive consumption of caffeine, sugar, and alcohol. Fourth, establish a regular sleep routine. Siguraduhin komportable ang iyong tulugan at walang mga screen time katulad ng cellphone or TV bago matulog. Fifth, set realistic goals and priorities. Break tasks into manageable steps and avoid overcommitting yourself so it can help reduce feelings of being overwhelmed. 6. Stay mentally active. Engage in activities that stimulate your mind to help maintain mental sharpness and improve your mood. Lastly, seek professional help early if you notice signs of depression like persistent sadness, and it can help you prevent depression from worsening and help you recover more quickly. Good news! If you're located in Southern California, I can arrange a visit or send my team to you to demonstrate how to prepare a healthy and balanced diet for free. We will even bring the ingredients and we can enjoy a meal together. Slots are limited, so reserve your spot by emailing tulongkopasamoglobal@gmail.com with your name, phone number, address, and preferred date and time. Ito po si May Gonzalez reminding you to stay happy, healthy, and blessed. Maraming salamat, May. Until next time. Okay, bago tayo mag-break, may good news po kami sa inyo. Sa mga nagbabalak umuwi ng Pilipinas o may kakilala kang gustong umuwi ng Pilipinas, ito dapat mo Ang gawin. Crown Plaza Manila at Holiday Inn Manila Galleria ay patuloy na magkakaloob ng overnight hotel accommodation. Ang dapat nyo lang gawin po yung padala po ng email sa tulongkopasamoglobal@gmail.com. Isulat po ang pangalan, address, contact number, at kung bakit kayo nanonood ng programang ito. Lagay nyo na rin yung mga learnings ninyo, ha? Iraraffle natin ang mapalad na magkakaroon ng overnight accommodation. So, sali na. We will email you if you've been selected to receive the complimentary accommodation. Sa aming pagbabalik, itutuloy pa po natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa Global. Huwag bibili. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo.
Nagbabalik ang tulong ko pa sa Mo Global. Vic Garcia po muli. At Abilene Garcia, bago natin ipagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo ng beauty tips for life mula sa ating singing hairstylist na si Jane Maganchang ng Jane Rockstar Salon. Jane! In every shade of hair color, a story lies, a spectrum of life beneath the skies. Hair of gold like the morning sun, a beacon of joy for everyone. Fiery red like the sunset's blaze, ignites the soul in countless ways. Silver locks like moonlight streams, carry wisdom, hopes, and dreams. In every shade of hair color, a story lies, a spectrum of life beneath the skies. In every shade of hair color, a story lies, a spectrum of life beneath the skies. Here we go. Let your voice be heard by the way your hair speaks. Jane Rockstar Salon. Yes, you can be home. Maraming salamat, Jane. Until next time. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang dapat gawin para makaahon sa pagkakautang. Sa ating episode na From Debt to Life. O, review tayo. Number 1. Maniwala ka na hindi ka lubog sa utang. Wrong beliefs will lead to wrong conclusion and wrong conclusion will lead to wrong action. Tandaan nyo yan. Number 2, maniwala kang may solusyon ang iyong problema. Tandaan mo, lahat ng problema ay may solusyon. Number 3, maghanap ka ng solusyon. Ayan, so yan na po ang napaka-importante ko. Ha? So, hindi ka baon sa utang. Pangalawa, may solusyon lahat ng problema. Oo. Ito po, number 3, dahil may solusyon lahat ng problema, what's the best thing to do? Hanapin mo Maghanap ka na. Remember, for every problem, there is a solution. It's up to you whether you are looking at the problem or you are looking for solutions. Yung po ang sikreto. Kasi po, kung minsan, kaya po tayo hindi makahanap ng solusyon, hindi po solusyon ang hinahanap natin. Oo. Nakafocus po tayo sa Problema. Paano yan? Sometimes you're focused on the problem and you forget to look for solutions, diba? Can you imagine palagi pagkasama? Oo. Laki ng problema ko. Lahat ng kakusap mo, Oo. laki ng problema ko, laki ng Baon problema ako sa ko, utang. baon ako sa utang. Oo. Sa'yo solusyon doon. Paano ka makakaroon ng solusyon? Nakatingin ka, baon ka sa utang, baon ka sa utang. Hindi po, hindi, tinatanggal po namin sa inyo. Maniwala ka, hindi ka baon. So pag tinanggal mo hindi ka baon, may problema ako. Yes. Tama yun. At dahil may problema, kahanap ka ng solusyon. Sabi ni Steve Jobs, when you first start off trying to solve a problem, the first solutions you come up with are very complex. The most people stop there. Humihinto na. But if you keep going and live with the problem and peel more layers of onions off, you can oftentimes arrive at some very elegant and simple solutions. Totoo po yan. Kumisa po pag may kaharap tayong problema, nakafocus tayo sa problema, pag nag-isip tayo ng solusyon, parang feeling natin, ang hirap naman ito. Napaka-complicated na solusyon. Yes. Ang labo. Dahil tingin mo mahirap, malabo talaga itong solusyonan. Yun po normally. Pero pag nalapasan mo na yon at patuloy ka nag-isip, pamaya-maya, may isip mo, may mas simpleng solusyon. Oo. Pamaya-maya, makakahanap ka na ng mas madali at simpleng solusyon sa pili mong napaka-komplikadong problema. Malamang ang tanong ninyo saan pwedeng maghanap. O, bigyan po namin kayo ng Oo. ilang tips sa paghahanap ng solusyon sa mga tingin nyong komplikadong problema. Una, magbasa ka ng libro patungkol sa pagkakautang or paano makalaya sa pagkakautang, di Actually, ba? nangyari po sa amin yan. Oo. Ang isa sa mga solusyon na kita namin, libro, nakabasa po kayo ng libro. Yes. Sige, tanong, anong libro magandang basahin? Ano yun? Oy, meron si Dave Ramsey ang tawag niyo doon, Baby Steps. Yeah, kung may Diba? problema po kayo sa pera, pakihanap po yung librong yon ni Dave Ramsey, Baby Steps. At sa internet, meron din po siya mga article on baby steps. At kung ayaw niyo po yung
Dingy Pipes and Dave Ramsey. Napakadami pong nagtuturo how to get out of debt sa internet. Gusto niyo po, punta po kayo sa aming YouTube channel, Vic and Evelyn Garcia. May mas detalye po kaming pagtuturo doon kung how to get out of debt. Oo, manood ng videos, di Ayan ba? po. Oo, patungkol sa pagkakautang. Marami dyan. May mga YouTube din Sir Dave Ramsey. At may YouTube po di kami. ba? Punta po Oo. kayo sa YouTube channel namin, Vic and Evelyn Garcia. At pwede naman kung ayaw mong magbasa, ayaw mong manood, Yan. siguro naman pwede ka magtanong, di Mm-hmm. ba? Magtanong ka sa mga experts, no, na nakaahon dito sa pagkakautang. Kasi po, marami Oo. pong mga TV, radio show, YouTube show ang mayroon pong counseling portion. For example, Yes. balik po tayo kay Dave Ramsey. Dave Ramsey po may radio show, may YouTube show, wherein pwede kayong tumawag, pwede kayong magpadala ng tanong, sasagutin niya. Kaya kami po, pwede kayong magpadala ng tanong sa aming YouTube channel, may sumasagot po at pwede pong makatulong yung problema nyo, yung mga suggestion namin, na yung pala ang magiging sikreto para makaalis kayo Oo, sa tawag problema kayo mo. sa Ramsey Show, makikita niyo yun. At Ano ba? iba naman, kung talagang medyo seryoso kang makawala sa utang or umahon, umattend ka ng seminar patungkol sa pagkakautang. Meron din diba? po niyan. Okay, balik muna naman tayo kay Ramsey. Si Dave Ramsey po, meron silang seminar ongoing. Pwede Yes. nyo tawagan online. Nandun po, sasabihin sa iyo kung kailan ka pwede umattend at detalye tuturuan kayo how to get out of that. Sometimes, the easiest way to solve a problem is to stop participating in the problem. Ito po, napakaganda. Kadalasan daw, kaya marami tayong problema. The easiest way daw is to stop participating. For example, may cancer, o may cancer ako, ganito, ganyan. Ba't ka ba may cancer? Naninigarilyo ako, so stop participating. Ba't ka baon sa utang? Lakas mong gumastos. So yung stop, bawasan yung paggastos malaki, mabawasan ang problema sa pera. Kung minsan tayo po ang dahilan, bakit tayo may problema? Yes. Naku, sana naman nakatulong sa inyo, di ba? Yung ating mga in-enumerate, papaano ba maghanap ng solusyon, magbasa ng libro, di ba? O manood ng videos patungkol sa mga money management, magtanong sa mga experts, oy, merong mga financial gurus, di ba? And counselors, umattend sa seminar at marami pa. Siguro dagdag ko lang po yan, one of these days po, abangan niyo po, I'm planning to launch a counseling YouTube channel wherein pwede po kayo manood at magtanong live, okay? Hopefully po one of these days, antabayanan niyo po yan, planning for it so that kung may tanong po kayo, kasi dito di sila makapagtanong diretso, pero doon po Yes. YouTube, pwede po, o Facebook, antayan niyo po yan. At meron din tayong mga financial advisors at saka mga financial coaches, no, na pwede po ninyong tawagan. Meron yang for a fee or for free. Diba? So, before we pause for break, nako, join us for an inspiring segment with Lady Bautista, a certified John Maxwell trainer, as she shares inspiring leadership tips. Lady! Hello everyone! Today I want to share an inspiring principle from John Maxwell, my favorite, the law of addition. So this principle states that leaders add value by serving others. True leaders is about adding value to those you lead and putting their needs above your own. What is exactly servant leadership? It's about learning how to serve and lead at the same time. So how do we do that? First, have a servant leadership mindset. Lead by example and prioritize the well-being and development of your team. A good example, think about a manager who takes the time to listen to their team's concerns, provides the resources they need, and recognizes their efforts. This makes people feel valued and supported, leading to a better performance. Number 2, have a legacy mindset. Leave a legacy that extends beyond your tenure. Consider a school principal who implements mentorship programs, encourages professional development, and fosters a culture of respect and growth. Even after they leave, the positive impact of their leadership continues. Think about how your actions today will affect others in the future. Strive to leave a legacy. Your leadership should not only address immediate needs, but also prepare others to succeed long after you're gone. The law of addition teaches us that true leadership is about serving others, adding value to their lives, and leaving a lasting legacy. This is Lady Bautista reminding you to add value by serving others. For more information and invitation to Leadership Talks, you can text me at 305-318-5115. Until next time. Thank you so much, Lady. Until next time. Mamaya itutuloy pa po natin ang ating usapan kung ano dapat gawin para makaahon sa pagkakautang.
Magbabalik pa ang tulong ko para sa mag-global. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa mag-global. Vic Garcia po muli. At Abilene Garcia, bago natin ipagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay daan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Kapamilya, nandito na naman ako. Have you ever thought about what would happen if you are chronically ill? Ano ba to? It is a long-term health condition that can limit your activities and will require ongoing medical attention. Ito ay isang sakit na maaaring magtagal at magdulot ng matinding pagbabago sa iyong buhay at sa mga mahal mo sa buhay. What would you do if you suddenly found yourself unable to perform 2 out of the 6 activities of daily living? Katulad ng bathing, dressing, eating, toileting, transferring, and continence for at least 90 consecutive days. What steps can you take to prepare for such a situation? Have you considered how life insurance with living benefits can help? It will provide financial support to cover medical expenses and everyday needs. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pera habang ikaw ay nagpapagaling. Huwag mong hayaang dumating ang panahon na magsisi ka dahil hindi ka naghanda. Take action now to ensure that you and your family are protected. But don't forget to trust in God. Believe He will provide for you and your family. So don't wait until it's too late. I'm here to help you. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefits specialist. Ang maganda dito, makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Ito po si Gina Christie. Text or call me at 323-244-9784 or send an email to tulongkopasamoglobal@gmail.com. Until next time! Maraming salamat, Gina. Until next time. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-ano ang dapat gawin para makaahon sa pagkakautang. Sa ating episode na From Death to Life. O, review tayo. Number 1. Maniwala ka na hindi ka lubog sa utang. Number 2, maniwala kang may solusyon ng iyong problema. Number 3, maghanap ka ng solusyon. For every problem, there's always a solution. Huwag niyo pong kakalimutan yan sa lahat ng Yes. problema. Number 4, Number 4, humingi ka ng gabay at tulong sa Diyos. ito po ay napaka-importante pong step po ito. At marami po kaming nakita, ito po ay naging turning point ng pagsolusyon sa kanilang mga problema. Sabi nga ng Diyos, di ba? Ask and it shall be given. Seek and you shall find. Knock and it shall be open unto you. For everyone that ask, receive. And he that seek, find. And to him that knock, it shall be open. Isa po yan, sabi po mag-asawa, isa po yan sa mga turning point. Dati po kami bangon sa utang, hindi lang po kayo. Dati po kami bangon sa utang. At there was a time na baon kami sa utang. Alam po, we decided to put our hands together, look up to heaven, and ask for help. Lord, tulungan mo kami. Hindi na namin alam ang gagawin namin. Baka ito po isang bagay na hindi niyo pa nagagawa. Ako po, suggestion ko po, gawin niyo po ito. Baka ito ang hinihintay ng Diyos para kumilos siya sa inyong pinagdadaanan. Lagi natin tatandaan na God is a very present help in times of need. Hindi So, lang po huwag pera kang yun mahiya. Hindi lang po kaperahan. Sa kaperahan po, tumutulong ang Diyos. Pero kami problema kayong relationship, professional, whatever it is, pwede ba subukan niyo ang Diyos? Sabi mo na, test me, sabi ng Diyos, and see what I can do to your life. Ang problema po, marami sa ating kuminsan ayaw po lumapit sa Diyos. O kuminsan lumalapit, pero hindi tayo tunay na nagtitiwala, kaya kuminsan hindi po makakilos ang Diyos. At lalo na kung sobrang laki na yung problema na parang feeling mo, parang imposible nang masolusyonan. Naku, wag nating kakalimutan yung mga imposible sa tao, posible sa Diyos. Meron akong kilala talagang feeling niya ang hirap-hirap na talaga niyang mabayaran. She was actually in awe when the debtor said, I'll cancel your debt. Totoo po. May mga Oo, I'm not saying it grabe, happened all the diba? time. As sinasabi ko, may mga pagkakataon po na talaga
God will touch the person na pinagkakautangan mo. Mayroon po kami malamang mga Wait. kwento po ganyan. Sa amin po, hindi po ganun ang nangyari. Talaga inalam po namin, inaral po namin, at binayaran namin. Amin yun. Pero may iba pagkakataon po, God will really do a miracle wherein instantly, wala nang utang. I don't know what God can do to you, but ang pinaka-importante, you need to do something. Hingi ka ng tulong sa Diyos. Number 5, gawin mo ang mga nakita mong solusyon hanggang masolusyonan ang iyong problema. Yun po, critical ha, na tinuro na namin sa inyo yung mga dapat gawin. So, una nyo nga, gawin lahat yun. Sir, kailan ako titigil? Hindi ka titigil. Ha? Yes. Hindi ka titigil hanggat hindi nasusolusyonan ang problema mo. Ang problema, maraming tao, may ginawa. After 2 weeks, huminto na. Hindi po. Tuloy-tuloy nyo lang gawin, yung tamang gawin until masolusyonan ang problema. Kasi intention without action is nothing. Sa totoo lang, di Kasi ba? sino ba taong ayaw Oo. mabaon, gusto makalis pagkakutang? Lahat po tayo. Sino ba taong gusto mabaon sa utang? Wala. Oo. So, ang problema po, maraming tao, gagawin ko to, balak kong gawin to. Panay balak, walang nangyari. Yes. Hindi pwede intention. Dapat may gagawin ka para makaalis ka sa pagkakataon. Alam nyo, kami pong mag-asawa, dati din naman kami may utang di ba? Pero naniwala kami na hindi kami lubog. Hindi kami lumog sa utang. May Diba? problema lang kami. Oo, may problema. Naniwala kami na may solusyon ng problema. So, naghanap po kami ng solusyon. Pero, alam mo yung pride mo na hindi paghingi ng tulong, kailangan solusyonan mo yun. Kami po, humingi kami ng tulong sa Diyos. At ginawa po namin yung lahat ng dapat gawin at napakaganda po na nangyari sa buhay namin. Yung mga tinuturo po namin sa inyo, ginawa po namin. That's the reason why po kami we've been married for more than 32 years. Yung unang 4 na taon namin pagsasama, nabaon kayo sa mga utang. Yung susunod, naghanap kami ng solusyon. That's why on our 8th year, nakawala na po kami sa pagkakautang. Ano po ang punto nun? Kung nagawa po namin yon, Yes. Ito po nangyari sa amin Dumating nga yung punto ng buhay na parang Madalas kami madalas mag-away. na kaming magtalo, 'di ba? Oo, dahil sa problema namin sa pera. At dahil dito, isang araw, nanalangin talaga kami. Lord, tulungan niyo kami na makaalis kami dito sa pagkakautang. ito po, may dumating po kaming kaibigan, nagbigay sa amin ng isang brown envelope. Sabi namin, ito na siguro yung sagot ng Diyos sa aming problema. Nung makita namin envelope, sabi namin, maraming pera to. Pero po, pagbukas po namin, walang pera. Libro po nandun, libro on how to get out of debt. At binasa namin yung libro, 'di ba? At doon kami naniwala na meron palang paraan. May tamang paraan Oo, sa paghawak ng sa pera at may paghawak maling ng pera. paraan. At unti-unti namin ginawa yung lahat ng nasa libro, unti-unti pong gumanda ang aming kaperahan. At ngayon, 33 years na. No, 33 years na. At yung first 4 years ng aming pagsasama, napakarami naming utang. Pero yung susunod na 4 na taon ng aming pagsasama, nagbayad na kami ng utang, di ba? Hindi po madali yung aming pinagdaanan. Pero dahil hindi madali, sinimula namin. May mga panahong nagkakamali kami o hindi namin nasunod. Nandadapa kami. Yes. Pero hindi po importante pagkamali. Ang importante, bangon ka pagkatapos magkamali. Ay, gawin mo pa rin patuloy yung dapat mong gawin. At one day, magugulat ka na lang, ox na ang iyong kapera. Yes. O, naku, napakaganda at hindi po namin alam kung gaano kalaki yung problema ninyo. So, ang alam lang namin, may solusyon yan. Kailangan mo lang maniwala na hindi ka lubog sa utang, maniwalang may solusyon, maghanap ng solusyon, humingi ng tulong sa Diyos at gawin yung sinasabi. Ang payo ng Diyos, diba? Do not become weary in doing good, for at the proper time, He will reap a harvest. You will reap. Tayo yon, a harvest if we do not give up. Believe it! Promise po, unti-unting gaganda ang inyong buhay. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. At next week po, mas marami pa tayong pag-uusapan na tunay papaganda ng inyong buhay at ng mga mahal niyo sa buhay. Closing prayer tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagkakataong ito na alam po namin your concerns sa aming kapirahan. At sa mga taong baon po sa utang ngayon, dalayan ko po, matutod po silang gawin lahat ng sinabi po namin. At ang pinaka-importante, lumapit sa inyo, tumingin ng tulong para masolusyonan ang problema ang kanilang pinagdadaan. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lahat ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen! Laging tandaan, kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po mga kapamilya na tumutok sa tulong ko, pasa mo sa susunod nating pagsasama. At sama-sama natin pagandahin ang ating At buhay. ng mga mahal natin sa buhay. Ako po ang inyong kapamilya, Vic Garcia. Ako na po si Evelyn Garcia. Laging tandaan, sa tulong ko pa sa Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda